Marami ng nakaimpaking relief goods at maging mga relief efforts ay handa na rin. Kaya't pinipilit ng pamahalaan na agad maiparating ito sa mga kababayan natin sa Central Visayas. Maging ang representante ng United Nations ay nais na makarating agad ang mga donasyon, lalo na't marami ng paraan para maipaabot ito sa mga biktima. Balitaan mo kami, Emil Carion. Malaki ang sukat ng pinsala ng bagyong si Yolanda sa dalawang probinsya sa Visayas. Masyadong malawak ang Eastern Samar at Leyte na naging malaking hamon sa gobyerno sa tulong ng mga international community sa pangunguna ng United Nations ang ukol sa mga relief operations. Sinabi ni Valerie Amos, ang Undersecretary ng Humanitarian Affairs and Emergency Relief ng United Nations o UN, na kailangang mabilis ang pagbibigay ng mga relief goods. Nagpahayag si Amos piyansa, ito ay magiging maayos kung mas maraming madadalang relief goods. Ang United Nations ay nagbigay ng $301 milyong para sa relief operations at halaga na tataas kung kinakailangan para sa recovery efforts. We also urgently need to ensure that people have clean drinking water and basic sanitation, as well as hygiene kits, particularly for children and for pregnant women. In addition, we will be putting in place a family tracing service and other protection measures, and people are desperate to know what has happened to their family members and friends. Ang Philippine Air Force at air assets ng United States, kasama na ang C-130 planes, choppers at ang suporta ng airline companies at ang mga may-ari ng mga private aircraft ay nakaagapay pa rin sa pagdadala ng mga relief goods sa maraming lugar na nasalanta ng bagyo. Gayon din ang Philippine Navy, Coast Guard at private shipping companies ay nakahanda para suportahan ng mga operasyon. Isang relief caravan ng gobyerno at mga private trucks ang inilatag sa mga apektadong. Sinabi ni Amos na aabot ng 6 na buwan ng recovery efforts, lalo na sa lungsod ng Tacloban. The assets that we have seen arriving is very different than the airport yesterday. The Philippines Air assets have been complemented by assets from other countries, including Singapore, Australia, the United States, and others. All of that is making a significant difference on the ground, but we still have challenges. We can get the things into the airport, but fuel, we don't have fuel in Tacloban. So if the few trucks that we have on the ground run out of fuel, we can't get things moved out of the airport. So all of this we're trying to deal with as a matter of time. Sinabi niya na lubos ang natamong pinsala ng lungsod. Pinuri ni Amos ang pangunguna ng Pangulo sa pagresponde sa krisis at alam niyang isang malaking hamon sa Pangulo ang rehabilitasyon ng mga napinsalang lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.